Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for July 21 hanggang July 27. So Leo, todo kagawian ay kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano yung lalamanin ng inyong kapalaran for those dates. Okay? So sit back, relax, enjoy our reading. And this is a general reading, kaya naman kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung ibang impormasyon ay para po sa ibang Leo yun. Kaya relax ka lang, okay? Use your intuition para malaman mo at makuha mo yung para sa'yo talaga, okay? Meron pa tayong isang sagot, isang tanong later, Leo. Kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask that later at the end of our reading. Sa isip mo lang, secret lang natin yan. At sasagutin ko po yan at the end, okay? So, antabayanan niyo po yan. So Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity, kindness, pagmamahal po sa ating channel, because that is the only way para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Leo dito po sa channel natin. So thank you again for not skipping the ads. So Leo, no, naghihintay sa inyo ngayon July 21 to July 27. Inhale and exhale. At the center of your reading you have the 10 of Pentacles, beautiful. In the area of what you want, you have the 3 of Pentacles. In the area of what you need, you have the 9 of Cups. Wow. Okay, Leo, sabi, alam mo naman, kung lagi ka nanonood na ating channel, anywhere, kung saan lalabas si 9 of Cups, this is a confirmation for you to make a wish. So ngayon, close your eyes, concentrate, and make a wish. Pwede mong detalyado yan, pwede rin mahaba-haba, pwede mo rin i-pause ang video kung medyo mahaba-haba nga yung i-wish mo. Because with a wish fulfillment card here, na 9 of Cups, mas mabilis na maririnig at ma-feel ang frequency mo ng yung spirit guides at angel guides para mapadala yan sa taas at mas mapabilis ang pagpapatupad ng iyong mga dasal. So a wish fulfillment card is here. Congratulations. Make a wish na, make a wish. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Tower card. In the area of your near future, you have the Knight of Wands. Lovely, lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Devil card. In the area of your fortune, you have the Ace of Pentacles. Wow, new beginning, new money, new opportunity. Congratulations. In the area of your divine messages, you have the Eight of Swords. At ang outcome mo for the week, Leo, ano kaya ito? Sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. So, bago natin basahin in a very comprehensive way ang cards mo for the week, Leo, alamin mo natin kung anong lingering energy in your background. You have the 8 of Cups. Wow. 8 of Cups, sinasabi dito, are you gonna leave behind? Or mananatili ka pa ba sa isang bagay na wala nang hatid sa'yo? O wala nang dulot sa'yo? Wala nang saysay? Wala nang ligaya? Wala nang pag-grow para sa'yo? Ano? Sabi ng spirits mo, this week is a week for you to live, to have the courage or tapang na iwanan yung mga bagay na hindi ka na masaya, yung mga bagay na alam mong wala na eh. Parang sobrang toxic, that's what I'm hearing eh. Parang hindi mo na kaya, kaya parang sabi mo, time na for me to live, time na to chase new thing, new opportunity, mga bagong bagay. Some of you, uuwi na ng Pilipinas, baka balak na dito magnegosyo, kasi sabi mo, tapos na doon, okay na ako doon, nakaipon na ako siguro, ngayon baka pwede na itong pangnegosyo sa pamilya para kasama ko na sila, ganyan. For some of you, nakita ko na aalis ka naman ng Pilipinas kasi sabi mo, kailangan ng pangmatagalang kita, siguradong foundation for the financial needs sa mga anak, kaya ready ka to go away and find the satisfaction that you want for them. But for some of you, nakita ko na aalis ka na sa isang lugar, sa isang relasyon o sa isang sitwasyon na alam mong ito na yung pagkakataon to live, no? Nakita ko na matagal mo 'to pinag-iisipan, matagal mo na 'tong gustong gawin, o kaya recently naisip mo, naramdaman mo na parang hindi na ako masaya. Parang it is not for me anymore and you want to have a new life, a new beginning, a new start. So congratulations for you because hindi ito madali. Hindi ito parang naisip mo lang biglaan o parang dahil ito lang yung tawag ng damdamin this time. But now, I'm feeling that you understand na ito yung kinakailangan mangyari in order for you to gain more in life. Okay? So bago natin basahin ang iyong full spread this time, Leo, hanapin mo natin kung ano ang iyong ang iyong mga bagay na pwedeng pag-focusan for the whole week na makakatulay sa'yo para lagpasan ang mga dapat lagpasan sa linggong ito. Okay?
First, you have number 9. Baka birthday po ito or special number. Brown Bear Spirit, take time out. Yes, sabi talaga ng spirits mo, kailangan mo umalis kung parandalian man to o permanente, kailangan mo do talaga na umalis o lumiban o magpahinga. Okay? Take time out. Kailangan mo talagang iwanan muna yung pansamantala kung ano man yung kinakaharap mong problema para makahinga ka, makapag-isip ka ng tama, mahanap mo yung tamang solusyon, tamang aksyon, tamang desisyon. Ano? If you need to take on vacation, go push, Leo. If you need to leave muna yung mga bagay na yun, sabi mo, hindi ko muna kaya ngayon, papahinga muna ako, pagod na ako, o kaya sobrang gulo na, aalis muna ako. So, take time out if you need. Pero kung totally, ang naiisip mo ngayon, Leo, ay total iwan na, bitawan na, lumayo na, at magkaroon na ng bago simula, go push. Nasa iyo ang kalakasan this time, okay? Another message, you have number 60, Swan Spirit, time for a deep dive. Yes, time mo talaga para harapin mo na. Meaning, harapin mo ni naramdaman mo. Kung kailangan mo umalis, alis. Kung kailangan mo ng bitawan, bitawan. Take a deep dive doon sa nangyayari. Para kung iniisip mo sa sarili mo na, kailangan ko munang bumitaw, kailangan ko munang lumayo, I need to detach, I need to leave this, I need to walk away. Go push. Kasi yun ang nararamdaman mo ngayon. Yun ang aksyon na nakikita mong solusyon para sa nararamdaman mo this time. Okay? Another message, you have number 47. Pig Spirit, use your mind wisely. Yes, hindi puro emosyon, hindi puro nararamdaman, hindi puro galit, hindi puro silakbo ng damdamin. Kailangan pinapagana mo daw ang isip mo this time, Leo. Okay? So, kung ang tawag ang damdamin mo at isip mo ay pareho na kailangan mo umalis, kailangan mo iwan, kailangan mo lumayo, kailangan mo magsimula, go push. Okay? Time na for harapin. Time na for a deep dive. Harapin mo na yung naramdaman mo at kung ano yung solution mo sa naramdaman mo, walang problema doon. At walang dapat sino mang question sa naramdaman mong yan. Okay? So, take time out kung talagang feeling mo sobrang gulo nyo na, sobrang hindi ko na kaya. Kung ang decision mo ay umalis, alis. Okay? So, Leo, pag-usapan natin ang iyong spirit guides at ang iyong angel guides, ang iyong spread for the week. At the center, you have the 10 of Pentacles. Si 10 of Pentacles, sinasabi niya dito na, yes, kailangan mo talagang isipin na yung mga pangmatagalang bagay. No? Siguro ngayon, aalis ka na from something kasi nakita mo temporary lang pala yun na hindi pala makakabuti sa yun for the long run at ngayon iniisip mo na seryoso ka na sa mga bagay na alam mong magagamit mo pang matagalan. Halimbawa, aalis ka na from a corporate job o isang matagal mong pinagtrabahuhan at ngayon aalis ka na at gusto mo nang magtayo ng sarili mong negosyo. Halimbawa, sa bahay ka na lang tapos naalagaan mo yung mga anak mo, meron ka pang negosyong solid, di ba? So pangmatagalan yun. O halimbawa, like I've said kanina, aalis ka ng Pilipinas kasi nakita mo na magbibigay sa iyo ng long-term gains para sa family, para mabili na yung bahay, mabili na yung lupa, ay makapag-abroad. For some of you, nakita ko kanina na parang meron na uuwi ng Pilipinas kasi sabi mo, sakto na yung pera mo, nakapag-ipon ka na ng tama, time na for you to be with your family and start a family business o sisimula mo ditong pagkakaabalahan para sa kanila din naman. No? Nakita ko na some of you are thinking now, nag-iisip siguro sa inyo for your retirement. No? So ngayon, meron ka ng iiwanan kasi iisipin mo na yung pangmatagalan. So, very, very happy for you. Nakita ko rin dito na some family members will be very, very happy. Merong halo-halo emosyon. Merong hindi malaman kung ano mararamdaman sa desisyon mo. Kung tama ba yun, pero inaasahan ka nila, nagtitiwala sila sa'yo kasi for a very long time, ikaw naman talaga yung nagde-decide for the family o ikaw naman talaga yung nagbibigay meaning sa mga bagay tungkol sa pamilya mo. Kaya ngayon, pinakakatiwalaan ka nila. Para sa ibang Leo dyan, nakaramdam ako ng ibang mensahe. Sabi ng spirit guides mo, meron daw dispute about a family lot or about a family matter. Pwedeng bahay, hatian ng ari-arian or hatian ng mga diskurso about money na naiwanan ng isang nakatatandang family member at merong diskurso, merong mga hindi pagkakaunawaan. Kaya ikaw parang gusto mong umalis na o bumitaw muna sa pag-uusap o mag-walk out muna kasi parang sabi mo napaka-unfair naman o napaka-immature naman ng ibang family members para pag-usapan yan. No? Parang merong gano'n sa'yo. Gusto mong umalis because something is not working. Para sa ibang Aries po yun ha? Ay, para sa ibang Leo pala. Kakatapos ko lang kasi ng Aries so nabanggit ko si Aries. Pero para sa ibang Leo, yun ang nangyayari. You want to walk out because yung gulo sa family about financial issues ay hindi mo na kinakaya. Pero sa iba, talaga nakita ko na aalis ka na sa isang endeavor, aalis ka na sa isang pinagagagawa mo kasi ngayon gusto mo na mag-isip ng pangmatagalan for the family. Naman, magkakaiba no? Kakaiba ang messages na nakuha natin. Well, kasi to general reading. So, iba't ibang downloads of intuition and messages ang naririnig ko for different Leos out there. So, the 10 of Pentacles, i-clarify natin.
You have the Ace of Wands. Yes, ngayon talaga, new life, new beginning. For the family, for the future, for the stability, and for financial gains na long term. No? Ngayon, meron kang idea, meron kang plano, gawin mo na daw yan. Okay, gawin mo na daw. Because nakita ko rito that it will lead you to a brand new start, bagong simula, bagong pagkakataon para sa pamilya. I'm seeing here, rebuilding the house or buying a new house. Pinag-iipunan mo na yan, kaya yung plano mo ngayon talaga gusto mong gawin na. Kaya meron kang pag-alis o punta na sa malayong lugar o pag-iba ng destinasyon, pag-iba ng lugar, pag-iba ng industriya. Nakikita ko yan. Kasi nakita mo na yung pupuntahan mo ay magbibigay sa iyo ng malaking kaperahan o bountiful money na talagang panimula para sa pamilya. So go push, good luck, and God bless sa iyo, Leo. Kasi nakita ko dito yung magandang resulta ng paglayo mo o pagsugal mo sa buhay papunta doon. I don't know why, I'm seeing a different place, a different industry, or a different job. Na ngayon sabi mo, decidido na ako sa plano kong ito, haharapin ko ito, gagawin ko tong plano na ito, and it will give you a long-term, pangmatagalang kita. Congratulations. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles here. Yes, you want to collaborate with other people ngayon, no? Parang meron kang lalapitang bagong grupo ng tao, meron kang pupuntahan meron kang aaniban na grupo, community, new job, new offer, or a new place na sabi mo sana okay doon, sana mababait yung mga makakasama ko, sana parindigan, sana ano tawag ito? Marinig din nila ako yan. Sana pahalagahan din nila yung sinasabi ko, i-value din nila yung opinion ko, i-value din nila yung makakontribute ko doon. Sana yung tutulugan ko okay. Yung narinig ko sana yung tutulugan ko okay. Sana nakapag-settle ako doon mabilis. Sana mababait silang lahat sa akin at hindi ako makatagpo ng mga tawag ito, mga nag-manipulate o mga taong mga abusado o mga tao na parang titake advantage ka, ganyan. So, yun ang pag-arasal mo at yun ang parang vision mo sa isip mo na makatagpo ka ng mga matitinong tao. Preferably, sana mga kapwa ka Pinoy na kapareho mo ng iniisip, kapareho mo ng pangarap, kapareho mo ng pananampalataya din para swak na swak sa iyo yung values mo, yung wisdom mo, and also yung lifestyle. Para sabi mo, hindi ako mahirapan makapag-adjust. No? Very, very important for you this time is you to have the solid people, the solid group na maaasahan mo. Congratulations. That Three of Pentacles, i-clarify natin. Nakita ko rin dito na parang kung ikaw man ay mililipatang negosyo, ay mililipatang trabaho, mililipatang career o company, nakita ko rito na aangat ka na doon. With the Three of Pentacles here, that your effort are being noticed. Napapansin din ng mga higher ups yung mga ginagawa mo at nakikita nila na malaki ang kino-contribute mo sa success nila. Okay? Pwede rin sa amo yan o kaya sa mga boss na medyo nakita ko na this time around, nakatagpo ka na ng mga karapat-dapat na tao na swak kayo. Okay? The Three of Pentacles being clarified by the Seven of Swords. Yes, ngayon, yung strategy mo, nag-iisip ka ng tamang strategy kung paano makisalamuha sa kanila, kung paano ilapat yung tamang mood, tamang diskarte, tamang salita kasi ayaw mo naman na magkaroon ng wrong impression para sa'yo sa pupuntahan mo. Ngayon sabi mo, kailangan kong dumiskarte, kailangan ko mag-isip ng mga tamang paraan. Pero sabi ng spirits mo, kailangan relax ka lang, huwag mo masyadong isipin, huwag mo masyadong dibdibin, huwag mo masyadong i-overthink, no? Just to be authentically you. Maging totoo ka lang sa sarili mo at makakuha mo naman yung mga karapat-dapat na tao na mag-stick sa'yo, nagagabay sa'yo, na maniniwala sa'yo at mamahalin ka rin kung sino ka. Ngayon, just be you. Just be the simple you. Okay? Hindi mo kailangan magpabilib, hindi mo kailangan magpakitang gilas. Yan. Kasi nakita ko rito na mamahalin ka naman daw nila at tatanggapin ka nila kung sino ka. Basta kailangan mo lang mag-strategize sa kung paano ka makikitungo, dapat kung ano yung sistema doon, kung ano yung batas doon, isundin mo, no? At maging kapakipakinabang ka ng member at kagrupo nila, okay? In the area of what you need, you have the Nine of Cups. Like I've said, a wish fulfillment. Meron daw darating sa'yo na pigdasal mo. So congratulations. Nakita ko rin dito, Leo, na makakahinga ka doon ng maluwag. Kailangan doon mag-relax ka lang, okay? At nangyayari naman doon yung mga bagay na gusto mo. At na meron kang ginawa na malaking move umalis ka meron kang iniwanan meron kang tumayo ka sa sarili mong paa, nilaksan mo yung loob mo at tumapang ka na walk away from something that is not serving you anymore. At napakalaking bagay yun from you. And probably baka hindi ka pa
move on from that kasi nakita ko sobrang hirap din ng ginawa mo at sobrang lakas na loob din ang kinailangan mo para gawin yan. Pero ngayon, sabi ng spirits mo, you need to relax. Okay? You need to relax, sit down, enjoy muna what you have, mag-settle ka muna at sa adjustment period ka pa sa bagong sisimulan mo at unti-unti ka daw kumilos. Okay? Huwag mo daw biglain. Sabi ng spirits mo, just know na meron ka namang sapat na pera, sapat na expertise, o sapat na pagkakataon para gawin yung mga bagay na gusto mo. Matalino ka na this time, marami ka na pinagdaanan, kaya ngayon parang wag mo na masyadong dibdibin at wag mo masyadong i-force ang sarili mo na kailangan ganito, kailangan perfect, kailangan ganyan. Kailangan daw mag-enjoy ka din, okay? Ngayon naman nasa path ka na daw ng satisfaction, nasa path ka na lang fulfillment ng puso mo. Kaya ka naman umalis, 'di ba? Kasi sabi mo hindi ka na masaya, hindi ka na maligaya, wala nang growth doon, Ngayon parang hinanap mo talaga yung para sa iyo. And ito 'yun. What you need is to find something na talaga magpapa-fulfill sa iyo. Balak mo magtayo halimbawa ng sarili mong tindahan kasi matagal mo nang wish na magtayo ng sarili mong grocery store halimbawa. O kaya matagal mo nang gusto magtayo ng parlor. O kaya matagal mo na gusto mag-apply doon kasi yun talagang ultimate pangarap mo. Yun ang mag-fulfill sa iyo, sabi mo sa sarili mo. Kaya ngayon, iiwanan mo talaga yung past kasi balak mo na talagang habulin, yakapin, at isabuhay yung mga bagay na magpapa-fulfill sa iyo. Magbibigay sa iyo ng walang hanggang kaligayahan. So congratulations, nakita ko na makukuha mo na yan. Okay? Especially here, sa pagdating ng Ace of Pentacles, talagang meron kang bagong simula, bagong opportunity na yayakapin this time. So congratulations. The 9 of Cups being clarified by the 7 of Wands. Yes, ngayon tayong talaga na bakura mo daw ang sarili mo against other people. Dahil balak mo nang puntahan, umiwas ka na lumayo ka na nagsimula ka na ng bago, gusto mo nang hanapin yung papaligaya sa'yo. So, sa path mo daw na ito, Leo, kailangan mo daw bakura na ang sarili mo against naman other people na naging rason kung bakit ka umalis. Naging rason kung bakit ka lumayo o bakit ka nagsimula ulit. Okay? Kailangan mo daw matuto this time to set boundaries. Okay? Kailangan mo daw iset ang bakod mo against other people na for a very long time ay ginambala o hinarangan o tinapakan ang privacy mo, tinapakan ang individuality mo, niyurakan ka. Ngayon, kailangan mo daw matutunan na ilayo na yung sarili mo against them. Okay? Tumayo ka sa sarili mong paayos, patunayan mo sa kanila na kaya mo, patunayan mo sa kanila na magagawa mo at matutupad mo yung mga gusto mong gawin away from them, no? Hindi madali tong pag-alis mo, hindi madali tong pagliban mo o iwan mo sa mga bagay na for a very long time niyakap mo at minahal mo. Ngayon, tumayo ka mag-isa. Okay, tumayo ka, defend your dreams, defend your goals, patunayan mo sa kanila na mapoprove mo na kaya mo talaga at dito ka talaga magiging maligaya. And kapag nagawa mo na daw yan, bakuran mo na. Huwag mo na hayaang babalik pa sila sa'yo. Huwag mo na hayaan na bumalik ka pa doon. Okay? Move forward, no turning back. Okay? No turning back. Napakahalaga niyan. In the area of what's affecting your current energy of the Tower card, yes, may changes kang naranasan kaya naka-apekto yan sa mga pangmatagalan mong goals. O for the family, for their future, for your future, kasi may nagbago. Either may toxic na nangyari sa past job mo o sa buhay mo kaya aalis ka na, o meron kang pagbabago na gustong gawin for your material gains or for your money gains. Kaya ngayon sabi mo, I need to walk away kasi may nangyari. Either may family member na kailangan ng malaking pera, kaya sabi mo, ay kailangan ko nang iwanan to, hindi na ako kumikita ng malaki dito. I need to find a new job na solid ang pera para maggastosan ko yung family member mo na nangangailangan ng pera. O kaya, si Bunso, biglang nag-aral ng architecture or pre-law. Naku, ang tagal-tagal pa nun. So, kailangan mo siyang gastusan. Sabi mo, may nagbago kasi sa gastos sa mga anak ko. Kailangan ko maghanap ng ibang trabaho, ibang opportunity kasi nga, para sa lifelong needs ni anak. For some of you, halimbawa may pagbabago sa pamilya, para sa iba to may pagbabago sa pamilya, hindi mo na kinaya, sabi mo, kailangan ko na mag-solo, kailangan ko na umalis, kailangan ko nang iwan kayo kasi hindi ko na kaya. So ngayon, you learn to walk away kasi gusto mo nang hanapin yung pangmatagalang pag-ibig o pangmatagalang kalinga na hindi mo mahanap sa isang family member o sa isang grupo na sabi mo temporary lang pala yan, na nagkamali pala ako ng pagkilala sa inyo. Ngayon nahanapin ko na yung kalinga, pagmamahal, satisfaction from other people. So this is very, very meaningful for different Leos out there.
Ngayon, sabi ng spirit guides mo, dahil maraming pagbabago nangyari sa pamilya mo o sa'yo, I'm seeing here na parang meron kang biglang dumating na problema, ano Leo, at ngayon may plano ka para sa pangmatagalan na kita, pangmatagalan na stability for you and your family, kaya meron ka talagang pag-alis, meron kang balak gawin, go push because that plan will be fruitful para sa'yo, okay? I-clarify din si Tower card, quick changes na nangyayari sa buhay mo this time, na nangailangan talaga sa'yo na pag-alis, ano? The tower cards being clarified by the Ten of Swords. Yes, sobrang bigat, sobrang pagalugmok mo, ano? Siguro meron sa inyo na scam, na loko, o pinabayaan, iniwan. Masakit na masakit ito. Pagkalugmok, pagkalubog sa kumunoy. Hindi ko po alam kung ano tong painful mo naranasan to nakaraang linggo, nakaraang buwan, na nagbigay sa iyo ng lakas sa loob na umalis na o to leave something behind. Sabi mo, enough na to, ayoko na, hindi ko na kaya. Kailangan ko na ibangon ang sarili ko kasi sobra-sobra na yung pahirap sa akin. Kaya you're choosing yourself, you're choosing a new path. At ngayon yung pupuntahan mo, na bagong plano mo, bagong idea mo, bagong life mo, ito na yung pangmatagalan. Ito na yung pang long term, longevity talaga, long gains na talagang nakita ko hanggang sa tumanda ka, papakinabangan mo, o hanggang sa maraming dekada ay gagawin mo. So congratulations, your new life, new beginning is starting now, and talagang this is really umuulan ng pera. Umuulan to ng pera. So congratulations. In the area of your near future, eto ka. Very happy, very masigasig. Talagang nakita mo yung para sa'yo. So, sabi ng spirit guides mo, in the near future, may realize mo, buti pala, nilaksan ko ang loob ko, umalis ako doon, at kinuha ko yung para sa akin. I took the chance, I took the gamble, I took everything that I can, nilabanan ko, tinapangan ko, at ito ka ngayon. Sobrang saya mo, no? Walang kahit sino mang pumipigil sa iyo para gawin isang bagay. Napakalaya mo, fulfilled mo, nakuha mo yung fulfillment mo away from people na nagdudulot sa iyo ng stress, anxiety, toxicity, ano? Ngayon, malaya ka na. Nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo, enjoying the endeavor, kung ito man po ay negosyo o bagong trabaho o bagong buhay. Talaga namang napakaligaya. At nakita ko ito, may good news sa darating. May good news sa darating na lalo magpapa-elevate ng buhay mo. I'm seeing excitement. That good news ay magbibigay sa iyo ng excitement. Nakita kita tumatalon-talon ka sa tuwa. Nakita kita na parang sabi mo, ito na ba talaga yun? Ito na yun. So very happy ka. Kasi kung ano naman itong gagawin mong plano this time, may bago pang pag-angat. So parang ito yung unang bugso ng bagong blessing. May bago pang bugso na bagong blessing. So congratulations. A new blessing coming in. Especially, katabing-katabi pa niya si Ace of Pentacles, talagang yayabong ang kaperahan, aangat ang buhay, kakaroon ka ng paglago away from the painful thing na dinanas mo in the past, okay? The Knight of Wands being clarified by the King of Wands. Yes, may bago kang, di ba, sabi ko sa iyo, today, meron kang bagong sisimulan, na may iniwanan ka meron kang plano na gusto mong gawin at pagkatagumpay ka dyan, may kaperahan. Pero in the near future, may bago pa ulit na blessing na darating sa iyo na sobrang excited mo, sobrang happy mo na nakuha mo na siya. And then ito yung magbibigay sa iyo ng kalakasan, power, passion, na gawin na yung matagal mo nang gustong gawin. Either itayo yung bagong business, magtayo ng restaurant, magtayo ng ukay-ukay, magtayo ng something, anything na matagal mo nang gustong gawin, magkakaroon ka na ng kalakasan at freedom to do so. Magkakaroon ka ng malaking vision at malaking pagkakataon na itayo na yan o gawin na yan o ipundar na yan. Pwedeng bahay, pwedeng mabili na yung kotse, mapalipat na sa magandang school si anak o si apo, no? So nakita ko talaga dito na another blessing, dalawang blessing na nakikita ko dito, na talaga namang mabibigay sa iyo ng lakas sa loob at oportunidad na itayo na yung dapat itayo. So congratulations. In the area of your challenge for the week, July 21 to 27, ang challenge sa iyo ay to let go. Leo, to let go of the people na akala mo lang mahal mo sila, akala mo lang mahalaga sila sa buhay mo, pero kailangan mo nang bitawan, kailangan mo iwan, kasi sila pala yung rason kung bakit ka nakatali dyan at kung bakit walang paggalaw. So, you really need to walk away. Huwag ka nang lilingon pabalik, okay? Kung meron kang iiwanan, kung meron kang bibitawan, kung meron kang mga pangarap na para na-realize mo na hindi pala to para sa akin, na kailangan ko na para itong bitawan because it's not working anymore, go, push, bitawan mo na at huwag ka nang lumingon pa. Okay? Kung meron ka mga toxic traits na Leo, baka tanghali ka gumising, nagbibisyo ka, nagiinom ka every night, nagigimik ka every night, o meron kang yung pera mo, nagagastos mo, kaya lagi kang walang panggastos, kailangan mo nang putulin yung mga maling habits na yan o maling paniniwala na yan, okay? Para lumarga ka na.
You need to leave that alone. Bitaw, bitaw, bitaw para lumarga ang lahat sa buhay mo. Okay? Yan ang lesson sa'yo for the week, Leo. Bitawan ang mga toxic traits o toxic people o toxic situation na hindi na talaga umaandar for you. You need to have the courage to leave that behind. Tapangan mo ang sarili mo. Magkaroon ka rin daw ng disiplina, okay? To walk away from that. The devil cards being clarified by the Five of Cups. Yes, hindi na umaandar eh. Sabi ni Five of Cups, you need to reconcile to yourself na tapos na yun. Wala ka na mapipiga doon. Kahit man pagsisihan mo, kahit i-replay mo pa sa isip mo na sana gato ginawa ko, sana gato sinabi ko, sana yun ang binigay ko. Wala na talaga yun eh. Past is past eh. So ngayon, yun na lang daw talaga yung mga bagay na humaharang sa'yo at pumipigil sa'yo para kunin yung mga karapat-dapat na makuha mo this time. Is the people, the situation, the pagkakataon na hanggang ngayon hinahabol-habol mo pa o inaasahasahan mo pa. Leo, wake up, wake up. Natapon na yun, natapos na yun, tuldok na yun, in the past na yun, huwag ka na magpatali pa sa mga bagay na yun at iyakapin mo na yung mga bagong bagay, walk away, choose the new horizon, bagong simula, bagong buhay, bagong pagsibol ng araw, okay? May naghihintay sa'yo na para sa'yo talaga, kaya iwanan mo na yan, okay? In the area, ay bigyan mo na kita ng monology para i-clarify ang iyong challenges for the week. Ayon sa yung, ano ba yan? Kalat-kalat naman si James. Ano ba yan? Ayon sa yung monology card, una-una, you have confidence is your key to success. Yes, kailangan mo talagang tapangan ng sarili mo, magkaroon ka ng tiwala sa iyong sariling desisyon at paninindigan sa iyong mga naiisip na plano na kailangan mo talagang iwan na. Wala ka na mapapala doon. So, your confidence to start anew, to begin a new life, go push, okay? Another message, you have a time for healing. Yes, medyo mapanakit yung mga bagay na iwanan mo, yung mga pinagdaanan mo, especially here, yung pagkalugmok mo, pagkalubog mo sa mga bagay-bagay na parang time na for you to ibangon ang sarili. So ngayon, kasama rin daw dyan yung paghilom sa mga nangyari dyan, okay? Another message, you have a new start is coming. Yes, bagong simula talaga. A new start is coming. So congratulations. Actionan mo na, leave that behind, walk away if you must because new beginning is here, okay? In the area of your fortune, you have the Ace of Pentacles. Sabi ng spirits mo, yes, may bagong darating sa iyo, kaperahan, new opportunity, new job na kailangan mo daw yakapin this time. Huwag mo daw i-take for granted. Kung medyo hindi ka pa hindi ka pa desidido just do marating na blessing, pag nilay-nilayan mo daw muna, baka kasi susi lang yan. Because Ace of Pentacles is paunang blessing lang yan para papasok doon sa arko na yan, patungo sa bigger goals mo, patungo sa bigger blessings mo, doon sa bundok. Nakita nyo ba? May bundok eh. Doon sa paglagpas mo ng arko may bundok. Yung bundok yun yung nag-symbolize of your bigger goals, bigger blessing. So paunang lang ito. Paunang blessing lang ito sa'yo. Tanggapin mo para makapasok ka doon. Susi lang to, ticket lang ito. So this time around, yakapin mo doon yung blessing na darating sa'yo. This time, yan ang magbibigay sa'yo ng bagong simula, bagong opportunity, papasok sa'yo mga bigger goals. Halimbawa, balak mo maging nurse abroad pero wala pang opening dito sa Pilipinas, wala ka pang nakuhang credentials or experiences. So, ang nagbukas sa iyong trabaho, halimbawa, ay nurse sa isang kumpanya o nurse sa isang school. No? So, parang tanggapin mo daw muna yun this time kasi yun daw ang enough credentials sa iyo para makapasok ka pa sa bigger goals mo. Okay? So, kung anong pumasok to na blessing, huwag ka daw choosy, harapin mo siya at magbibigay sa iyo yan ng susi patungo sa bigger goals mo. Okay? Maging receptive ka daw. Maging open ka for what kind of blessing ang papasok sa buhay mo sa linggong ito. The Ace of Pentacles being clarified by the Two of Swords. Yes, mag-decide ka. Magkakaroon ka doon ng kalinawan sa kung anong gagawin mo sa blessing na yan. So ngayon, be decisive. Magkaroon ka ng mataimtiman at malakas na desisyon tungkol sa mga bagay na yan. Kasi sayang kung magiging takot ka ngayon at magiging i-guard mo ang sarili mo kasi mo, ay ayoko niyan, baka hindi yan para sa akin, baka masayang lang ako dyan, baka hindi ako para dyan. So sayang yung opportunity. Ngayon, make a decision. Don't guard yourself. Huwag mo ilaging isipin na mag-fail ka, huwag mo laging isipin na hindi mo kaya, go push. Because itong susi na to, magbibigay sa iyo na mas malaki pang mga goals. No? Congratulations. In the area of your divine messages, you have the Eight of Swords. Oh, Leo, nag-ano ka na naman daw,
Nagka-self-sabotage ka na naman. Sinasabotahe mo daw sarili mo. Ang ganda ng simula, umaalis ka na, di ba? Meron ka nang iniiwan. Papunta ka na sa mas maayos, mas matiwasay na buhay. Kaya, wag mo nang isipin na mahina ka, wala kang pupuntahan, stuck ka na, wala kang solusyon, wala kang mahanapan ng tulong, wala kang mahanapan na makaawala ka dito. No! Sa isip mo lang daw yan eh. Nasa isip mo lang yan. Kaya mo to. Makakabangon ka. Makakawala ka dyan. Makakahanap ka ulit ng trabaho. Makakahanap ka ulit ng bagong simula. Hindi ka stuck. Okay? Hindi ka stuck. Hindi ka mahina. Kung iniisip mo na, ayun, dami-dami na mag-a-apply dyan, baka hindi ako matanggap. Lagi mo wag isipin yon. Always think positive, okay? Think positive. Marami pang ibang paraan para masolusyonan yung problema. Hindi pwedeng, ito ang problema, ito ang solusyon, ito lang gagawin mo. Tapos biglang, ayoko na, susuko na ako. Hindi pwedeng ganun. Marami ka pang ibang pwedeng mahanap ang solusyon dyan. Kaya don't give up. Don't give up. Siguro ngayon, dahil sa sobrang hirap ng problema, na ano kaya, na-froze ka. Parang, nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng paraan para mag-isip ng tama. Kailangan kalmahan mo ang sarili mo, i-relax mo ang puso mo, sabihin mo, God is with me, the answers will be coming for me. Okay? Ngayon, makahanap ka talaga ng solusyon. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Okay? The Eight of Swords is being clarified by the Lover's card. Yes. Nakita ko rito na parang, basta hanapin mo lang daw kung saan ka magaling. Kung saan, nasaan yung puso mo, nasaan yung passion mo, yung love mo, doon ka daw magsimula. Halimbawa, yung example ko kanina, na gusto mo mag-nurse pero wala pang bukas sa mga public hospital sa Pilipinas, wala kang ma-applyan kasi punuan. Pero ang nagbukas sa'yo, nurse sa school. Para ikaw yung assistant nurse o sa clinic doon. So, hanapin mo yung passion mo. Mahilig ako sa mga bata, kahit paano, meron akong natutulungan ng mga tao. So, kung merong feeling mo stuck ka this time at wala kang paggalaw, hanapin mo kung sa ka magaling. Hanapin mo yung love mo sa craft mo. At yun daw yung mag-open ng eyes mo at ng isip mo at ng puso mo na, okay, kaya ko itong solusyonan kasi meron akong magagamit na love ko o na gusto ko o passionate ako na yun ang magbibigay solusyon sa mga bagay na akala mo stuck ka. Okay? You have to love what you have. You have to give your all. Give your passion sa mga bagay na gusto mo para hindi mo ma-feel na stuck ka, hindi mo feel na walang nangyayari, hindi mo ma-feel na walang paggalaw. Okay? Learn to love what you have. Okay? Kasi yan ang magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Ang outcome mo ay basahin natin later. Bigyan mo na kita ng additional fortune cards. Okay? First, you have December. Meron daw milestone o baka importante po sa inyo ang buwan ng Disyembre. Meron daw magandang mangyayari sa iyo sa buwan ng December. Congratulations. Another message, you have feather. Someone you know is undependable and insincere. Yes, meron daw sa iyo mga kakilala mo na hindi pagkakatiwalaan o hindi maaasahan. Kaya kung kailangan ikaw umalis, ikaw ang kumilos, go push. Okay? Another message, you have fire, strong emotion, passionate love or hate. Yes, pagganahin mo yung passion mo, yung pag-ibig mo para makawala ka sa mga bagay na yan. Para kanino ba ginagawa tong gusto mo? Para saan? Para kanino? Kapag naisip mo daw yun, makakawala ka dito. Makikita mo yan. Para sa mga anak, yes, makaisip ka ng paraan. Para sa kinabukasan ko, yes, makaisip ka bigla ng paraan. Ganyan yan, okay? Another message, you have butterfly, a change for the better. Yes, may papasukin ka talaga ng mga bagong bagay. Congratulations. A new start is coming. Ika nga. Another message, you have gavel, involvement with the law. Ngayon, meron ka daw mga legal things, especially here with the Ten of Pentacles sa parang may pampamilya nga, mga papers o mga inheritance, mga bahay, lupa na pinaghati-hatian. So, meron talaga ditong den para sa iba na involvement with the law. Kailangan daw asikasuhin and ayusin na yan, okay? Another message from your fortune cards, you have diamond, you'll be receiving or giving a precious gift. Meron ka daw matatanggap ngayon na regalo from someone. Congratulations. Another message, you have crown, honor and respect will come to you. Yes, meron taong bibilib sa'yo, irerespeto ka sa ginawa mo, o magkakaroon ka ng bagong posisyon. Yan ang nakita ko sa'yo. Another message, you have skull, hidden secret can harm you. Yung mga sekreto, hindi mo dapat sinishare yan sa ibang tao, okay? Sarilinin mo lang yan. Another message, you have funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yes, kaya siguro aalis ka, kaya siguro parang feeling mo, it's time for me to move on kasi na-frustrate ka either sa ibang tao o sa ginagawa mo o sa ginagalawan mo, no? Another message, you have acts, forces working against you. Yes, may mga tao daw humaharang sa mga gusto mo. Kaya naman, kailangan talaga bakuran mo na yung sarili mo. Defend yourself,
Magbigay ka ng harang para hindi sila makaapekto sa ginagawa mo this time, okay? Ang outcome mo, Leo, ano kaya ito? But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot. Sasagutin ko yan later. The outcome from July 21 to July 27 ay the Chariot card. Wow, yes. Dire-diretso na daw. May pagsulong na may pag-abante na. Kaya kung ano man yung iiwanan mo at kung meron kang balak simulan na bagong start, yes, a new start is coming. Eto na. Magdire-diretso daw yan. Wala na makakaharang. Ready ka na daw. You're very, very much in your element. The universe is supporting you. Kaya naman, kung nag-iisip ka, Leo, iwanan mo na yung nakaraan. Tinan mo naman si Chariot. Iniiwanan niya yung castle o yung city sa likod niya kasi handa na siyang puntahan yung mga bagong bagay na magbibigay sa kanya ng fortune, bagong simula, prosperity, abundance sa buhay niya. Kaya go push, habulin mo yung magbibigay sa iyo ng fulfillment, happiness. At kung wala na yan sa lugar na iiwanan mo, talaga namang ito yung guarantee for you to travel, leave something behind, move na to a new place, to a new beginning, and talaga magdire-diretso yan. This is a success waiting for you to happen. Congratulations. Nakita ko na matutuwa ka sa bagong beginning mo, sa pupuntahan mo, sa gagawin mo. A new journey, a new adventure is coming for you. At supportado ka na yung spirit guides. Congratulations. The Chariot card is being clarified by the Nine of Pentacles. Wow. You're on the path for abundance, path for luxury, path for gaining more money. Congratulations. Nakita ko dito financial independence, financial freedom ang naghihintay sa'yo sa pupuntahan mo, sa gagawin mo ngayon. Okay? So, idire-diretso mo na yan. Tuparin mo yan. Huwag ka sumuko. Okay? Because this will give you the abundance and talagang fortune na kinakailangan mo. Nakita ko makakatayo ka na mag-isa, makakaipon ka na for yourself, ma-enjoy mo din yung proseso, makakapagpundar ka na ng mga bagay na gusto mong ipundar for yourself noon-noon pa. Pero dahil may tinahak ka na bagong landas, bagong trabaho siguro to, or negosyo or opportunity, nakita ko talaga sa iyo na kakambal ka dito ng maraming pera at magiging financially independent ka na. Congratulations, Leo. There is something beautiful, beautiful for you. Talagang manlibre ka naman in the near future, Leo. Napakaganda. So dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot portion. Close your eyes, Leo, and concentrate on that question. So Spirit Guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Leo ang sagot sa kanyang tanong. First, you have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper para sa iyong angel guide na nasa tabi mo ngayon at binibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga tanong. Okay? First, you have 1 and you have 2. Okay, Leo, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have King of Wands in reversed. You have the 5 of Swords upright. You have you're ready. And you have let go. Okay, sabi ng spirit guides mo, na problema ka pa, iniisip mo pa yung mga negative tungkol sa question mo. Ngayon, huwag mo daw isipin yung mga pangit, huwag mo daw isipin yung mga negative na mangyayari, huwag mo daw pangunahan yung sitwasyon. I-celebrate mo because something's good is gonna come out with regards to your question. Sabi ng spirit guides mo, with the King of Wands in reversed, nahatakot ka pa, o meron ka alinlangan, may duda, urong-sulong, kailangan daw mag-decide ka. Okay, kailangan panindigan mo itong plano mo o itong decision mo with regards to your question. Kasi meron pa ditong parang may duda pa may alinlangan pa merong agam-agam pa So kailangan decide, panindigan. Kailangan buo na sa isip mo at wag mo isipin yung nega, wag mo isipin yung mga maling sinasabi ng ibang tao, wag mo isipin yung mga away, gusot, ganyan. Kung ito talaga yung gusto mo, go push. And nakita ko ito, celebrate your life more. Huwag ka mag-isip lagi ng nega. Sabi naman ng angel mo, you're ready na. Ready ka na for this. Huwag mo isipin na hindi mo kaya. Huwag mo isipin na atras-abante ka. Harapin mo daw to. You're ready na to conquer or to face the answer to your question. Okay? Sabi naman ng angel mo pa, let go. I-let go mo daw yung perfection. I-let go mo yung negativity. Let go of control. Let go of forcing things to happen. Magaganap ang dapat maganap. You're ready na for your question. Embrace it. Huwag mo isipin yung negative. Be happy kung ano man ang maging resulta niyan at harapin mo with buong puso at with buong tapang. Okay? Leo, that is the answer to your question. Hopefully po nasagot ko yan. Ito rin po ang yung July 21 to 27 reading. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.